So sa biology ng hito, usually kasi ang hito nakikita sa mga ponds, rivers, streams, swamps, dun talaga yung pinaka-environment po nila. So sila po ay nabubuhay sa fresh water. So sa tubig tabang po sila. So usually, catfish, they have what we call the barbels. That's why they identified as catfish. So kagaya po ng pusa, so yun po yung description kung ano po ang hita. So pagka nag-alaga po tayo ng hito sa may concrete tank, usually kasi ginagamit sa concrete tank yung mga areas na kumbaga hindi kayang i-hold yung tubig. So that's why hindi sila nakakapag-culture using the earthen pan. So ang best way lang doon, nagkukulture sila using concrete tank. So ang pinagkaiba lang, pagka concrete tank po yung gamit natin, as we compare sa earthen pan, we culture around 3 to 4 months. But for the concrete tank kasi we culture around 4 to 6 months. So medyo may tatagalan lang po siya ng konti kasi in terms of the environment, prefer talaga nila yung mga earthen pan. So but still, pwede rin pong gamitin yung mga concrete tanks, yung mga drums, pwede po siyang gamitin as backyard culture. So ang pinagkaiba ng concrete kasi sa earthen pan meron yung mga presence ng mga natural food, both phytoplankton and zooplankton. So, unlike po sa concrete na kumbaga kailangan ibigay talaga yung pagkain na kailangan nila. Unlike sa fish pan na pagka pinakain mo, then nakulangan, meron pa silang mga ibang pagkain na nandun sa fish pan. Ang hito po ay pwede po nating alagaan una sa fish pan. Ito yung mga traditional. Ito yung pinakaunang ginagamit. Pangalawa po is yung concrete, yung mga semento na minsan karamihan mga nag-aalaga ng mga baboy. Kino-convert nila yun as culture facilities na nila. Ang iba pa po is yung trapal na tinatawag. Ito yung pinaka-cheaper. So ito yung madalas na ginagamit. So pinakamura kasi gusto nila for trial lang. Ayaw nilang gumastos ng malaki. And last is yung tinatawag na panliner. Yung panliner nga lang kasi masyadong may cost. Kumbaga mataas yung costing niya for construction pala. Yun, ang hito po ay madali lang pong i-set up. So, hindi kagaya po ng ibang isda, ang hito kaya mag-survive kahit overstocking. Kasi, meron po yung tinatawag natin na arborescent organ na pag nagkakaroon ng problem sa oxygen, so nagpo-function yung arborescent organ nila. So, that's why hindi siya mahirap alagaan, even polluted yung water, mataas yung mga toxic gases, they can survive. So, ganun po siya kadaling i-set up. Kahit na, actually, less management po siya. Hindi kailangan na 100% lagi nagpapalit ng tubig. At hindi ka na problema pagkakaroon ng fish kill. Kasi usually, pagka fish kill, oxygen depletion, pinakamadalas nagiging cause. So, sa backyard and urban areas, pwede po yun. Lalo yung mga areas na limited lang yung water source nila. Actually, kasi pagka nag-culture ka kasi ng hito, kahit konting tubig lang, they can survive. Kasi actually, ang ideal sa kanila, kahit mga half meter, they can survive na po. Ang hito po ay economicable siya. Una, pagdating sa operation cost, less water management. Unlike the other species na ang pagpapalit ng tubig mo ng 50%, 60%, sa hito, ano lang, 20 to 30% lang once or twice a week. So, ganun lang po siya ka-minimal ang pag-consume natin ng tubig. So, ibig sabihin, pagka nagpalit tayo ng tubig, less lang yung gagastusin natin sa kuryente. Tapos, pangalawa po, higher stocking density as compared sa other species. So, usually, pag nag-stock ka ng hito, hindi nila kailangan ng masyadong malawak na space para mabilis po silang lumaki. And then, pangalawa po, sa consumption nila sa mga pagkain po nila, hindi naman po sila ganun kasela. So, una, usually kasi profitable siya kasi based sa mga experience kasi namin, umabot kami ng 1.2 to 1.3 na FCR. So, based sa computation na yon, talagang profitable po siya. So, for the backyard farming of catfish, so madali po siya talagang alagaan. So, pwede po siyang serve as libangan lang, or consumption nyo lang sa bahay, pwede po siyang alagaan. Hindi po siya ganun talaga kaselan, hindi rin po siya ganun kabilis mag-pollute, hindi rin po siya ganun kabilis magdumi. So yun yung isang reason kung bakit may mga tao na gusto na nilang mag-backyard lang.
So maganda po siya as for consumption lang, for business maganda rin po siya. Nag-abroad ako, sinubukan ko hanggang 6 years. Tapos pagkatapos ng 6 years, wala na akong alam na nag-aluminum ako. Tapos naisipan kong magtayo ng ganitong dahil sa isang mga kakilala rin. Pero okay naman, na concrete tank na ganyan. Kasi may nakikita rin akong iba sa mga earth pan. Kaya lang, mas ginusto ko to dahil nga ang pamilya ko nandito. Para nakakasama ko pa sila dito. Minsan nandito sila sa pati mga apo ko. Yun, para hagis-hagis sila ng pagkain. Natutuwa naman ako dahil ako'y senior na. Dito lang ako naka-base. Kaya happy ako rito. Yun po yung naano ko lang. Kailangan ng, siyempre, sa kwento-kwento. Magandang alagaan sa mga ganyan, mga concrete pan. O kaya pwede rin sa mga plastic. Kaya lang, mas matibay ito eh. Tsaka yung paglilinis ng yung mga palaisdaan mo, madaling tanggalin ng tubig, madaling lagyan ng tubig. Komportable ako rito sa ganung Kaya ito nang sinimulan ko na, tuloy-tuloy na. Dito, ang hulog ko rito laging 3,000. 3 inches. Yun, pagkadating ng mga 4 to 5 months, malalaki na ang mga isda niya. Kaya, nung binago ko yung ginagawa ko ng 5 inches para mas mabilis lumaki lalo. Ang feeds na nagagamit ko within 1 month siguro, 40 pieces or 45 pieces sack. Yan ang nauubos kong feeds sa loob ng isang buwan. Kaya okay naman ang yung improve ng mga isda, maganda naman ang dating nila. Kaya okay na ako nun. Ang 1 kilong ito, kumukonsumo ng halos 1 kilong feeds. Yung tati feeds, yan ang talagang gustong-gusto kong number 1 na kainin ng mga isda. Dala nga nakikita ko yung improvement nila, paglaki nila, tsaka yung galaw nila, maliksi sila. Maliksi ang mga galaw nila pag nagpakain ako. Parang magilas ang mga katawan nila. Kaya okay yung yan. Marami nag-o-offer sa akin, pero wala akong pinatulan. Ba't ka pupunta sa mura wala namang mga vitamin na maayos yung ibibigay nila. Wala rin, malulugi ka pa ron. Kasi bibili kung anong vitamin, pero yung kumpleto ng vitamin ng tati. Kaya dyan na lang ako Kung kayo'y may natutunan sa videong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para makatanggap ng updates sa mga bagong Tate TV episodes.